mag-isip tayo ng mabuti, paghandaan. Kung mag-hybrid naman tayo, ulitin ko, palagi kong sinasabi sa group chat na mas magastos ang hybrid. Kailangan paghandaan ninyo na gastusan, medyo mabigat sa bulsa, pero kung sundan nyo yung mga protocol na binabahagi po natin sa inyo, ay paani po kayo ng 10 tons. Ang daming umani, shout out sa inyong lahat. Ang daming umani ng 10 tons. Meron din sa mga follower na lang natin sa YouTube na ay umaani sila ng mahigit 10 tons. Yan sa Ramon Isabela, shout out kay yung naghahanap daw sa atin. Okay, see. Adi kastoy lang. Dalang isang kapwa dito, ikin kaya red nang dito. Adi Brisinis Prato, na di tawaran din sa Santiago. Para tayo pakita. At the bridge mo tayo yan ah. Ay, so ato, adi ni. Adi Brisinis Prato. Habulin natin yung mantang August, napakaganda sa mantang August umanin dahil maganda yung solar radiation. Ayan, pamangkin yung segundi dito. Exercise muna po tayo. Yan po yung kuha natin gamit ang traktor. Yan yung pagpupunlan natin ha. Sinukat natin yan. Punta nyo YouTube channel natin, Agritipid PH. Sinukat natin yan. May sukat na 750 square meter. Diyan natin ipagkakasya. Yung para sa 15,000 square meter na tatamnan po natin ng LP 908 na tinatawag ng mga field specialist ng Progressive Corporation na Damulag. Yun po yung Damulag. Bakit nila tinatawag na Damulag? Dahil nakitaan po yun, yung karakteristik nun ay may malalaking butil at marami ring pong bilang. Malakas umani. Yun yung mga may katangian na malakas umani. At first time natin susubukan ngayon. Ikalawang cropping season pa lang ata nilang ilinabas kung hindi tayo magkakamali. Okay? Ayan. Tignan nyo yung sumibol, napasibol na natin yung buto ng damo. At siraw-siraw, marami. Tsaka barsa nga yung kadalasan na sumisibol po dito sa atin dito sa lowland. Kaya napakaganda yung Land Prep 77. Alam nyo yung 77? Yun yung 21 days or 10-10-10 or 30 days po kayo magpapabulok para pakinabangan ninyo yung dayami. Huwag nyong sunugin. I-convert nyo sa fertilizer para makatipid po kayo. Lalo bagsak ang presyo ng palay ngayon ay kailangan mag-isip tayo ng mabuti, paghandaan. Kung mag-hybrid naman tayo, ulitin ko, palagi kong sinasabi sa group chat na mas magastos ang hybrid. Kailangan paghandaan ninyo na gastusan, medyo mabigat sa bulsa, pero kung sundan nyo yung mga protocol na binabahagi po natin sa inyo, ay paani po kayo ng 10 tons. Ang daming umani, shout out sa inyong lahat. Ang daming umani ng 10 tons. Meron din sa mga follower na lang natin sa YouTube na ay umaani sila ng mahigit 10 tons. Yan sa Ramon Isabela, shout out kay yung naghahanap daw sa atin dito. Nakausap ni Father pa na may umani, sumikat sa Ramon Isabela dahil umani siya ng 275 kaban kaban times yung tonelada ay umaabot po yun ng mahigit 10 tons. Sa 15
square meter. First time na umani po ng ganun kalakas. Okay, yan, Dennis Ponte. Maganda yung ginawa ni Rodelito, Dennis Ponte na niya. Punlaan natin. Sharing is caring. Okay. Yan, panoorin nyo muna. Ganun po yung magdidisponte. Ginanon niya una yung normal na lakad, tapos ngayon ay didispontehin niya pa ganun. Patanungkan. Labanan. Ha? Ay, kumpay. Dabaritan ta. Dabaritam? Wan. Pigsatan. Yung kwa medya nakaturong iji ka. Ayan, dinidisponte ni Rodelito. Ayan, para makita nyo kung paano yung pamamaraan ng kwan. Mayroon din yung mga beginner pa rin na di marunong magkuliglig. Yan yung pamamaraan na disponte. Ulitin natin, ganun muna. Ganun, pa cross. Ngayon ay paayon. Horizontal and vertical yung ginawa niya. Okay? Horizontal na ngayon yan kasi paakuan, tapos vertical kanina. Kahit anong gusto nyong gawin, horizontal, vertical, or vertical, horizontal. Ayan, talagang napabulukan natin yung punlaan natin bago tayo magpunla. Expected po niyan na maganda yung sisibol na punla po natin. Huwag lang maulanan, magkumpul-kumpulan na naman. Sana ay hindi maulanan na magkumpulan para ang ganda tignan yung punla natin. Naglagay tayo dyan. Ang linagay natin dyan, yung process manure po natin na pig manure, naglagay po tayo dyan. Okay? Ayan. Punta nyo YouTube channel natin. Abangan nyo po nyan para masundan nyo. Magbablog tayo para masundan nyo pa rin kung paano yung pamamaraan natin. Ang dami pala ang follower natin dyan na umani na ng 10 tons na nag-PPM lang sila. Okay, binabalita sa iba at nalalaman lang natin. At yung iba naman ay nahihiya pa. Okay, ganun lang ang sharing is caring. Maraming salamat. Happy farmers. At magtrabaho na po tayo. Good morning mga ka-agritipins, ka-farmers, ka-manalon, ka-magsasaka. Time check. Kanina pa tayo dito. 6 o'clock na. At ayan, basag na tayo sa punlaan. Isasayos na natin at lapitan po natin para makita ninyo. Good morning mga ka-farmers, kamanalon, kamagsasaka, ka-agritipid feed teams at masaganang ani sa ating lahat ngayong darating na wheat season. Okay, laban lang. At ito, ipapabasag na natin lahat ito. Baka mamayang hapon ay tapos na. Para mapitpit na lahat yan. Yung mga sumibol, ang dami oh. Tignan nyo kung gaano ka-healthy yung sakahan natin. Yung soil ay na-improve na natin yan. Since 2015 tayo nagsimula na magsaka ay in-improve natin unti-unti po yan. Noong unang naibalik natin yung sanla nito, kasi matagal, halos 20 years noon na nakasanla, mahigit 20 years, ay antigas talaga. Kaya in-improve natin. Ano yung pamamaraan natin para i-improve? Yun pong nagpatayo tayo ng piggery dyan. PIGS, babuyang walang amoy, yung may ipa. At yun po yung ikinalat natin sa nung nakakuha tayo ng sapat na manure. Ikinalat natin 8 bags per 1,000 square meter linagay natin. So 80 kaban yung linagay natin na manure na may ipa. Tapos nung nagabuno tayo ay minimixan po natin ng yung humus or yung hyper compost. Yun po yung i-minimix po natin dyan para manumbalik ka agad. Yung first time na pag ganun yung gawin ninyo kung talagang matigas na yung lupa ninyo at kulang na ng organic matter or acidic na ibang sustansya, ay umani ka agad tayo. Maaani kayo kaagad basta tamang monitoring. Aani kayo kaagad ng 10 tons, mahigit 10 tons yung inani natin noon sa 1 hectare. Pa lang noon yung naibalik natin. O, tignan nyo kung gaano kung kaya kailangan na natin matumbayan mga palay at siraw-siraw, maraming siraw-siraw. Yan yung sinasabi ko sa inyo na napasibol na natin. Siraw-siraw at yung barsanga. Yan yung kadalasang palay dyan sa atin. At marapagay kung mayroon man dyan sisingit. At napaka-importante po yan na
makuha na natin para siya pang kakain ng sustansya. Tapos ang gagawin natin ulit sa 27, 28 pa naman yung lipat tanim natin, ay kailangan EW pa rin yung pagpapabulok natin para totally mabulukan na. Bago natin tamnan yan, binunot na tamnan natin, ay nakakondisyon na yung ating lupa. Ibig sabihin malamig na sa palay, sa ugat ng palay, at maganda na yung pagbulas. Nakakain na ng palay yung na-decompose nating toniladang mga dayami. Ang dami niyan ha. Tingnan nyo naman yung dayami natin, ang tangkad ng palay natin, ang dami. Ilang tonelada po yan. Ayan, papabasag natin. Yan yung area, 750 yung pagpupunlan natin sa 15,000 square meter na tatamnan ng ating hybrid. Pagkasya na natin po dito, meron tayong commercial seed na 30 kilos na LP 908, yung bagong variety. Shout out kay Sir Domar Sison, siya po yung field specialist ng Pro Agri-Seed Corporation sa mga naghahanap ng seeds dito sa Northern Luzon ata yung area niya. Dito sa area natin, dito sa Isabela, ay PM nyo lang po siya. Banda dyan naman sa parte dyan sa Santiago, pa ganyan, ay PM nyo naman si Sir Mike Castro. Ang manager po nila ay si Sir Melvin. Ayan na yung backup, yung pamangkin natin to, yung Sir Melvin Santos yung kwan nila. Okay, sa mga kwan pala, sa mga baguhan sa hybrid, kung maluwang po yung sakahan ninyo, huwag nyong biglain. Mag-practice muna kayo sa 1 hektarya or 2 hektarya. Pag-practicean nyo kasi napaka-importante yung seed preparation. Kailangan sundan nyo yung mga pinapayo nila dyan sa brochure. Sundan nyo na yun. Huwag nyong iparehas. Pakibilin yung mga taga-sakan nyo, huwag iparehas sa inbreed variety. Maselan po ang hybrid at kailangan ng pag-iingat. Yun talagang pag-aaruga. Hybrid nga po yan ay kailangan maalagaan ng tama para magbibigay ng magandang ani. Tapos sa punlaan, huwag nyo masyadong masikip yung punlaan nyo. Gawin nyo pa rin yung recommendation, at least recommendation 400 square meter sa 1 hektarya yung pwede nyo pong ipunla. Ayan, panoorin natin si pamangkin ko, si Rodelito. Ayan yung babasagin na niya. At palalabasin natin yung lanak, sabi sa Ilocano, yung topsoil niyan, para pag nagkon tayo, papatagin konti, pag nagpunla tayo ay maganda na. Gamitan natin ng paleta. Magbababad na tayo sa 8. Sa 8 na, sana hindi maulanan kasi bigla-biglang umulan na naman kagabi. Itong tignan nyo, itong kon natin, itong napatibay na natin, itong gitna, tatapalan pa natin yan. Sumibol na yung damo at kon dyan, no? At least matibay na, hindi basta-basta magiba. Yan yung pamamaraan natin. Dapat kung gusto nyo mapatigas, lalo dito sa lulan, ang hirap nilang patigasin, kailangan kaararo pa lang, mag-backbill na kayo para makakuha kayo ng matigas. Bingkol sa Ilocano, yung matigas na kwan. O yan, panoorin natin. Ang dami ng nakaland prep na kasi ang lakas na ang ulan nakarang araw ay kagabi. Yan. Okay, ganun na lang, sharing is caring. Ang gagawin naman natin ay nag-aayos pa rin ng pilapil. Halos patapos na tayo, nandun na tayo. Inaayos ko kanina. Tapos doon na lang. Tapos tapal-tapal na lang ulit. Ito, napitpit ko na, tatapalan pa natin para pag nagpapilpot tayo ay okay na. Okay, sharing is caring.